Hi guys! Welcome back sa ating panibagong video, no? So, welcome back sa ating channel, no? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, so please don't forget to hit the notification bell para araw-araw kayong updated. Hindi updated ha? Hindi naman tayo artista. So, para masubaybayan nyo rin ang ating munting mga advices and motivation, no? So, pag-usapan pala natin ngayong araw, saan tayo mas mabilis makahanap ng pera at saan tayo mabilis yumaman. Char, sana all yumaman. So, saan tayo mabilis makahanap ng pera? So, para sa akin guys, ang paghahanap talaga ng pera ay hindi talaga madali. Mapadito ka man sa Pinas o mapaibang bansa. Pero para lang sa akin ha, in my humble opinion, kasi para sa akin, kung may opportunity man sa ibang bansa na sa tingin mo makaluwag-luwag ka, mas advantage siya konti. Makapunta ka doon, tapos makapag-ipon ka, tapos bumalik ka dito sa Pilipinas, maghanap or mag-isip ka ng pwede mong ininegosyo, at saka doon mo na palaguin yung perang naipon mo. Kasi pag dito sa Pinas, hindi ko naman nilalahat, no, pero ang hirap talaga kasi this is reality, no. Nagtatrabaho ka, sahod mo minimum wage lang. Tapos yung mga bayarin mo, ang daming mga bills, pagkain, at ibang mga bagay pa na pagagastusan mo ng pera. So, paano ka makapag-ipon kahit paano? So, kung makapag-ipon ka man, konti lang. Ang tagal pa. Whereas, kung andun ka sa ibang bansa, kahit paano, malaki-laki yung sahod, at saka kung mag-start kang tao, maghanap ka pa ng ibang part-time job, so, ipunin mo yung pera mong na sa pinag-part-timean mo, or yung sahod mo na lang, magtabi ka talaga buwan-buwan. So, kahit paano, sa ilang mga taon, 2 taon, 3 taon na pagtatrabaho mo, ay may tatago ka talagang pera. So, ganon, pag may naitabi ka na, ipunin mo, umuwi ka sa Pinas, at may negosyo, yun lang yun. So, para lang yun sa akin ha. So, sa iba naman, depende din yan kung ano yung paningin niya sa buhay. So, yun lang yun for today's video, and thank you for watching, at sana may natutunan kayo. See you in our next vlog.